Yehey! Finally guys, sumikat na din yung araw. First time yan. Since 1 week nag-uulan sa atin. So, ayan guys. So, sana matuyo na rin yung mga kalsada ng mga binaha para okay na rin at makabangon na rin, 'di ba? So, ayan mga kasari, napakasaya natin at talagang nakakita na tayo ng araw. Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, ayan, maganda na ang panahon ngayon. So, magbablog na naman po tayo today. So, ang topic po natin guys, yung mga gawain natin sa tindahan natin na kailangan na nating ihinto para hindi malugay yung ating negosyo, yung ating sari-sari store, yung ating tindahan. So, ano-ano nga ba ang mga gawain nating ito na kailangan na talaga nating ihinto para hindi magsara yung tindahan natin? So, number 1 mga kasari is yung bisyo, yung alak, tsaka paninigarilyo mo. So, kung ikaw naninigarilyo mismo, may-ari ng tindahan or yung asawa mo na mayat maya kumukuha ng sigarilyo kapag kailangan niya manigarilyo or kaya kapag may inuman, kukuha lang sa tindahan mo tapos hindi naman magbabayad. So, meron lang guys bumili. So, ang bisyo kasi mga kasari, nilulugar yan. So, kahit ikaw mismong sari-sari store owner, kapag may kinuha ka sa tindahan mo, kailangan mo yung bayaran. Kahit pa sabihin natin na sa'yo naman yan, yung kita naman sa'yo din mapupunta. Ito guys is para madali sa atin malaman kung kumikita ba tayo or palugi tayo. Syempre kapag kumukuha tayo ng walang bayad, hindi natin binabayaran, is palugi tayo ang tawag doon. Kasi alam nyo naman na ang laki ng puhunan sa sigarilyo at alak, tapos kapag hindi natin ito binayaran, ano na lang mangyayari, 'di ba? Wala na tayong pampamili ng mga paninda natin. Hindi porket sasabihin ng kukuha na nga ako, akin naman yung tindahan eh. Okay lang na kumuha ako dyan. Pero hindi natin napapansin yung pakuha-kuha natin, hindi natin napapansin minsan na ang laki na pala yung amount na nakukuha natin sa isang araw sa ating sari-sari store at di natin nakikita kasi blanco yung utak mo eh. Wala sa pag-iisip. Hindi natin napapansin na ang laki na pala ng nawawala na puhunan sa sari-sari store mo kasi nga kumuha ka ng isang boteng emperador, litro, tapos kumuha ka ng isang kahang sigarilyo. Magkano lang naman ang tubo sa isang kahang sigarilyo? 10 piso, 12, 13, ganyan lang naman, 'di ba? So, pati yung puhunan mo doon, dala na rin. Ganun po yun. Kaya, iwas-iwasan po natin yon mga kasari. So, may mga pailan-ilan na bumibili guys. Merong tumatawag na tao dito sa kapitbahay. So, yun yung una. And ang pangalawa naman po mga kasari is yung paggalaw at paggastos po natin sa pera ng tindahan. Yan po talaga ang malaking pagkakamali natin. Kahit pa po sabihin natin mga kasari na sa atin yung tindahan, sa atin yung negosyo, pero kapag nagalaw po natin talaga yung puhunan mismo, ilan? Ayan guys, meron lang nagbilihan ng snacks. Yung mga nagtatrabaho dito sa NSD, yung ino-orderan ko guys, dito sila bumibili. Pati yung mga kalalakihan na nangungupahan dito na dun din nagtatrabaho, regular customer ko na dito, lalo sa sigarilyo guys. So, yun nga, yung paggalaw at paggastos ng puhunan ng tindahan, hindi magandang gawain po yun sa ating tindahan. Kahit pa man po sabihin natin na sa atin yung tindahan. Syempre, ang pera ng tindahan ay pera lang po ng tindahan. At yung pera po natin, yun yung pwede nating gastusin. Okay lang po na gastusin natin yung puhunan ng tindahan, pero i-make sure po natin na mababayaran natin to sa mabilis na paraan. Kumbaga, isang araw lang, balik mo na, or kapag hindi pa naman kailangan, okay lang na hindi mo pa pero kapag kailangan ng mamili, i-provide mo na bayaran mo na. Kasi pera yan ng sari-sari store. So, dapat yung pera natin hiwalay sa pera ng tindahan. Ganun guys. Pero kung ito lang naman yung main source of income natin, i-make sure na lang natin na kung ano yung kita, doon lang tayo babawas at hindi nalalagpas doon. So, pangatlo mga kasari, yung pagpapautang ng walang limit. Yan guys, then yung gawain natin bilang isang tindera na minsan hindi natin makontrol kasi tayo yung
business owner na minsan nahihiya tayo na mag-limit, ganyan, bigay na lang tayo ng bigay. Kasi ganun guys ako dati. Yung kahit kuha na ng kuha, kahit bisyo, sa isang araw, libo yung nakukuha ng customer. Tapos, kapag makailang linggo, hindi mo na makikita dyan kasi sa likod na dumadaan sa ibang tindahan na bumibili, ayaw man lang kausapin ka na hindi niya mababayaran yung utang niya, magtataka ka na lang. Asa na ba yun? Parang hindi na nagpapakita sa iyo, naglaho na parang bula, ganyan. So, yung pagpapautang ng walang limit guys is masamang gawain yun ng isang tindera kasi dapat yung pagpapautang natin dito sa tindahan talaga may limit. For example, 100, 200, 300, pero kapag na-hit na yun ng customer, stop na doon. Kasi tayo bilang isang customer, may-ari ng tindahan, dapat kaya nating kung ano yung ipinautang natin, dapat may pampalit tayo doon. Ganun guys, may pang-abono tayo, ganun. Kapag kasi guys na yung nagkaroon tayo ng limit sa pagpapautang, yung halaga ng inuutang ng mga customer, ibig sabihin nun, nakokontrol natin yung amount na uutangin nila. Hindi aabot ng 1,000, hindi aabot ng 500, ganyan. Kasi kapag ganun guys, kapag malaki na yung utang ni customer, mas mahirap bayaran yon para sa kanila. Pero kapag maliit, kahit paunti-unti, mabibigay nila yon kahit papano. So, ang pang-apat mga kasari, yung umuutang tayo sa lending na arawan ang bayad. Para sa akin guys, hindi masamang mangutang, basta kaya po natin itong bayaran. At ako din po, sa sarili ko, naranasan ko din naman pong mangutang ng arawan, pero isang beses lang po yun at nasabi ko sa sarili ko na hindi na to mauulit kasi naisip ko guys, yung inihuhulog ko araw-araw is ibig sabihin yun yung tubo na imbis na mapapunta sa'yo, mapapapunta pa doon sa pambayad mo, sa lending mo sa araw-araw. I-make sure po natin na kung magkano po yung uutangin natin, i-make sure natin na kaya nating hulugan po siya para matapos agad. Kasi ang laking, yung gawain na yun guys, yung pag-utang, hindi lahat na sosolusyonan yun or hindi kayang bayaran ng maayos, ganon. Yung iba talaga nagkakaproblema kapag arawan yung lending. May lending na arawan, may lending mga kasari na weekly, ganyan. So, mas maganda sana kung weekly kasi makakapag-ipon ka pa araw-araw. Pero kung araw-araw mo ding iisipin yung panghulog mo, tsaka parang medyo nakaka-stress din, lalo kapag matumal. Tapos, wala ka pang panghulog kasi, ayun nga, maaring magalaw mo pa yung puhunan ng tindahan or pampamili mo kasi nga, matumal. Ganon guys. So, umutang po tayo mga kasari na yung makakabuti sa ating tindahan, hindi yung makakasama sa ating tindahan. Yun na lang po. Umutang po tayo na sa maayos na paraan at maging responsableng mangungutang. Ganon. So, yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Ito yung mga gawain na dapat ihinto na natin, na ginagawa natin sa ating tindahan para hindi malugi yung ating negosyo. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Maganda na po ang panahon ngayon. So, pwede na po tayong mamili kung ano yung mga kulang sa ating tindahan. Bye guys!